Paano ba maging matatag sa buhay? Paano daw ako nagiging matatag sa buhay? Alam nyo guys, itong sasabihin ko sa inyo, for sure, maraming makaka-relate sa sasabihin ko kasi lahat naman siguro ng tao pinagdaanan ko rin sa inyo. At sa buhay kasi guys, hindi tayo magiging matatag kung wala yung mga taong nagpatatag sa atin. At nasa inyo na lang din yon kung paano nyo siya gawing matatag, yung mga taong ginawa nyong inspiration. Kasi para sa akin kasi guys, mula nung ako'y dalaga pa, nung ako'y elementary hanggang high school, even hanggang ngayon, hindi na gaanong grabe kasi medyo nakilala na nila ako guys. So, yung mga taong nagbibigay sa iyo ng lungkot, yung mga taong nangutya sa iyo, yung mga taong syempre sinasaktan ka kasi nasasaktan ka naman talaga pag ginaganyan ka ng mga tao, di ba? Yung mga taong nag-lockdown sa iyo, yung mga taong walang believe sa iyo, ang ginagawa ko sa kanila as inisip ko guys na ginawa ko sila inspiration, one of my inspiration para ipagpatuloy yung buhay ko na kung bakit ako naging ganito ngayon kasi isa yun sa mga pinanghuhugutan ko ng lakas ng loob, yung mga tao sa akin, yung mga nag-lockdown sa akin, sa dami-dami nila, even though nung ako nagtrabaho na, ngayon nung dumating ako dito sa lugar ng mister ko, marami din nangutya sa akin, mga kapitbahay ko dito sa amin nangutya din sa akin, marami sinasabi na gawa nga itong balat ko guys, pero hindi ko inisip na hindi ako, instead na magpakalugmok, hindi ko ginawa yun. Hinayaan ko lang sila guys, pinakita ko lang sa kanila na hindi kawalan o hindi ibig sabihin na kung may ganyan ka, kung ginaganyan ka ng mga tao, tagain nyo, na mag-stop na yung yung life mo. No, wag mo silang intindihin guys. Instead na kunin mo yung mga bagay o mga pinangbabato nila sa iyo, gawin mo yung to create your own empire. Kumbaga, mag-create ka ng own empire mo dahil dun sa mga pinangbabato nila sa iyo. At yun ang gawin mong way na magpapatuloy o magkaroon ka ng lakas ng loob dahil sa mga sinasabi ng hindi maganda sa iyo. Yun ang panghuhugutan mo ng lakas ng loob. Kasi yun ang ginawa ko guys sa lahat ng mga tao nang ngutya sa akin. Nung maliit pa lang ako hanggang sa aking pagdalaga, hanggang sa aking ngayon, kung ako ngayon, yun ang way ko kung paano ako nagiging matatag. Kasi maraming nagsabi kung paano ka nagiging matatag sa kabila ng lahat ng maraming nag-aano sa'yo, maraming nangungutya sa'yo, maraming maraming mga taon minamalit ka kasi ganyan. So isa lang ang ano ko doon sa kanila, at ginawa ko sila na inspiration para ipagpatuloy yung sinimulan ko, na hindi ibig sabihin na kung ganyan ka, doon na mag-stop yung buhay mo, yung pangarap mo, no? Kasi tayo din naman ang magbubuo ng pangarap natin guys, hindi naman ang ibang tao. So medyo na-stop lang ako guys, no? Kasi may mga bata ko nasa sa labas, nag-iingay sila. So ayun na nga po, sana ba tayo, doon na ako doon isa yan sa pinanghuhugutan ko ng lakas ng loob, yung mga taong ganyan. So
So, tulad ng sinabi ko guys, na walang ibang bubuo ng pangarap mo, kundi sarili mo lang. Ang siyang maghahanap ng kapalaran mo ay sarili mo lang talaga, hindi yung ibang tao. Hindi mo makukuha sa ibang tao yung tagumpay mo, kundi sa sarili mo lang talaga guys. So, yung mga tao na gaganyan sa'yo, wag mo lang silang intindihin, patuloy ka lang, no? Kasi, kung maniniwala ka sa mga sinasabi nila na hanggang yan lang makakaya mo, so, yun lang talaga makakaya mo. Kasi, yun nga, pinaniwalaan mo sila, hindi ka naniwala sa sarili mo. So, wala naman para sa akin, iba kasi yung ano ko yung takbo ng utak ko guys. Iba talaga, ibang-iba po talaga. Hindi ako nagmamatter doon sa swerte o doon sa kung anong tinadhana sa'yo. Nagmamatter ako doon sa tiyaga mo, doon sa determinasyon mo, sa goal mo sa buhay, kung ano ba yung gusto mong mangyari. Kasi, ang ating kasing sarili guys, reflection yan ng mga pangarap natin. Humarap ka sa salamin kung ano yung future na gusto mo, kung ano yung gusto mong maging ikaw in the future. Dapat tuparin mo yon. Kasi kung sa harap ka sa salamin, di ba, sino makikita mo sa salamin? Ikaw lang din. So, walang ibang tutulong sa'yo na bubuo ang pangarap mo, kundi sarili mo lang. Siyempre na doon din si God, huwag natin siyang kalimutan. Pero, hindi ang ibang tao bubuo ng pangarap mo, kundi sarili mo lang. Kaya doon sa mga tao nang ngutya sa akin, sige lang, pagpatuloy nyo lang yung ginagawa nyo kasi talent nyo yan eh. Talent kasi ng tao yan ganyan guys, nung nangingialam ng buhay ng iba, yung hilahin ka pababa. Yan naman talaga ang ano ng Pinoy eh. Pag nakita nilang medyo ano ka na, hilahin ka na pababa, gagawan ka nila ng issue, gagawan ka ng istorya, panira, baga sa buhay. So yung mga tao na nangutya sa akin, kumusta kayo? Hi guys, alam ko na nandyan pa rin kayo, nagsubaybay pa rin kayo sa mga post ko. Sige lang, patuloy nyo lang. Patuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Kung saan kayo masaya, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, patuloy ko pa rin yung pangarap ko na makapagbigay ng makatulong sa ibang tao na magkaroon sila ng katulad niya, negosyo ko sa likod ko nakikita yun naman po yung TPC dyan. Ayan po, yan po ang goal ko, na makatulong sa ibang tao na makapag-start sila ng negosyo sa tulong ng TPC at sa tulong ko din po sa mga naniwala sa akin. Doon sa mga hindi naniwala sa akin, wala akong problema yun na po yan, hindi naman po pilitan dito. So kaway-kaway din po pala sa mga nag-ano sa akin dyan, mga nanlait sa akin dyan. Gusto niyo po ba i-mention ko yung pangalan niyo guys? Wag na siguro, no? Baka ano. So, ayun lang ang sasabihin ko, no? Na wag tayong magpakalugmok doon sa mga pangutya ng tao, kasi lahat naman talaga tayo dumadaan sa ganyang ganyang sitwasyon lahat naman talaga tayo dumadaan sa ganyan, na lalo na pag may nakita silang mali sa'yo, talagang pag-uusapan ka. Lalo na ako, nabuntis ako ng maaga, na walang hindi naging asawa, naging single mom ako before guys, proud to say. So marami din ako narinig na ganyan, ganyan. Pero hinayaan ko lang, nagpatuloy ako sa sarili ko, na kinaya ko lahat, na hanggang ngayon nakita nila ako na successful na sa buhay. Hindi naman totally ako mayaman guys, pero masasabi ko lang talaga na malayo na po ang narating ko. Ibang-iba na po talaga si Coach Liz o si Lizelle noon kaysa ngayon. Yun lamang po, at sana doon sa pakinig ng video to, sa vlog na to, sana magkaroon kayo ng na lakas ng loob o inspiration po, na ipagpatuloy yung mga pangarap niyo, na wag po inyong intindihin yung mga negative people around you or na nakasurround sa inyo. Wag niyo po intindihin, kasi wala po, tulad na sinabi ko, walang ibang bubuo ng pangarap mo kundi ang sarili mo lang. So ayun lamang po, no. God bless po sa lahat. Good evening po pala, at ngayon ay election day. So congrats po sa mga nakaboto at sa mga nanalo, congratulations po. At sa hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe po kayo, comment and share. At maraming salamat po. God bless po.